Advice ko lang, BJ. Advice ko lang, BJ, na makipag-ayos ka na kay BSM. Okay, mag-ayos ka na kay BSM. No? Bago ako magtuloy doon sa aking irrevocable explanation. Okay? At final na yun, itong gagawin ko na to. Gusto ko po muna humingi ng sorry sa lahat ng mga nakapanood ng live ko kami. At doon sa mga taong nasabihan ko ng hindi maganda rin. Pasensya na po. Akala ko kasi kaya ko. Hindi na ako mag-hyper. Pasensya na. Okay? Hindi ko po meant na i-influensyahan kayo. Nag-express lang ako talaga ng totoong salubogin ko because of what happened. So, yun lang. Nihingi ko ng sorry po sa inyong lahat dyan. Okay? So, tatapusin ko lang, no, yung aking live kagabi kasi naputol tayo gawa ng nag-live sila Tekram, and salamat dahil ginawa niya yun, no? Salamat sa Tekram family dahil ginawa nila na mag-live to lessen the tensions, no? The whole night kagabi talagang kinuha nila para talaga masettle, diba? Yung mag-settle tayong lahat. So, it's a good move, no, sa kanila Tekram, sa family Manalastas, para mabawasan nga yung tension. And I hope nabawasan na. And this is not, no, to bring back the emotions, hindi po. Gusto ko lang po tapusin kung ano man yung gusto kong sabihin doon sa live ko kagabi. So, tulad ng mga nabanggit ko, no, walang problema sa pagpapadawat. Teka, ano pala muna, no? Regarding sa pag-unsub kay Tekram, no, ay para sa akin it's too much naman. No? Huwag naman. Para sa akin lang to. Panawagan ko lang, continue supporting him. Continue natin suportahan yung Tekram channel, no? At si Ramil sa kanyang mga misyon. Dahil pare-pareho tayo. Di ba? Mas lalo na kayo. Taon nang binilang ninyo sa community na to, kami kailan lang, ako kailan lang, wala pa akong isang taon. No? So kung naiinis ako, o naiinis kami, ng mga sumausaw dito, alam namin na mas naiinis kayo, mas nagagalit kayo. After all ng ginawang pag-aalaga, pag-aaruga, masasabihan ka ng for content lang siya, di ba? Mabulag na lang siya kaysa makita sila. So, a lot of things na mga sinabi si Dave na talagang, kumbaga, it will bring the worst sa bawat taong makakarinig. Di po ba? Ano yan? Given yan. And your reaction yesterday, doon sa live na yon, na hindi ko na ipi-play. Gusto ko sanang i-play, kaya wag na. Baka pagalitan na ako ng mga Manalastas. No? Kinakalma ko na nga, binabalik mo pa. Okay? So, given po yon na talagang magagalit kayo. Okay? And I hope yung mga nasabi nung iba doon, no? Especially yung pag-aansab kay Ramil, siguro ngayon nakapag-isip na kayo. Kumalma na, naging maliwanag na ang inyong isipan. No? Kasi kahit naman sino, pagbukas mo ng Tekram, sino yun? Hawas, tawa-tawa pa siya. Diba? Patawa-tawa pa. Tapos sasabihin pa, na-miss ko mag-live, Ayan, na-miss mo mag-live pero ayaw mo. Wag na. Sige natin ituloy. Okay? So, kahit sino, diba? Dahil alam natin yung nangyari. But kung titignan nyo po, no? Basta yun muna, wag kayong mag-unsub. Wag natin i-unsub si Tekram. Continue supporting him, no? Hindi porke sinuportahan nyo yung channel ni Ramil, ibig sabihin nun sinusuportahan nyo rin si Dave. Hindi naman yun, no? Isipin nyo yung support ang binibigay nyo yung kay Ramil na kay Luis and the rest ng mga beneficiaries niya at ng mga mini-missionan niya. No? Yun ang isipin na damay pa rin si Dave doon sa ginagawa niyong pagsuporta kay Ramil. Okay? So, iyon lang yung sa akin, no? Iyon lang yung gusto kong ilinawin sa inyo.
understandable yung mga naging reaction natin kahapon, pero it doesn't mean na i-unsub ninyo si Ramil. Okay? Yun lang yung panawagan ko sa inyo. Nasa sa inyo pa rin yan. It's still your final decision kung ano yung gusto nyong gawin. No? Ang sa akin, pinaliwanag ko lang kung bakit. Huwag nyo namang i-unsub. Okay? So, yun po yung aking gustong i-explain or i-express sa inyo bilang mga supporter. Then, another one is yung okay lang, no? Mas maganda yung ginawang to na kung kaya naman nilang isettle. Diba? Although, inartihan pa nga nila, medyo nag-inarti pa sila, kung sino man yung mga kasama, kung sino man nag-isip nitong love letter na to, di ba? Kumbaga, at least hindi na lalawig, hindi na tatagal. Kasi ano yan very time consuming, di ba? Katulad niyan, pupunta sana sila ng Cebu or Davao to help our kababayan na sinalanta ng bagyo ay ng lindol, di ba? Ngayon hindi sila makapunta. So nakita nyo na yung trouble na ginawa nun, di ba? So kung magtatagal pa yan, lalong dagdag pa yan, no? So much better na kung nauwi sa settlement, okay na, no? Yun na lang yung ano natin na may pag-uusap pa naman po, pero for sure naman maayos na yan kasi ganyang nagkaharap na, nakita nyo na uli siya at least diba, makita natin na as the process of giving everything what Dave have, no, maganda yung takbo. Kumbaga mababawas na sa isipin nila, diba? Mas makakapag-focus na si Ramil doon sa mga gagawin niya. Okay? And about doon sa pagpapatawad, walang problema doon, no? Given yon sa mga manalastas, no? We need to accept the fact na kahit na anong sama ng inasal ng taong inalagaan nila, ganun sila, no? They prepared to forgive, diba? And totoo naman yun. We need to learn to forgive. Hindi lang sila, kahit tayo, diba? Kaya lang may mga tao talaga na hindi kagad, no? Hindi nila kabilis makapagpatawad. Okay. So sa akin okay lang yun, kapatawad pa naman dahil we cannot blame totally si Dave sa nangyari, no? May gusto siya, nauto siya, nasuhulan siya or inuto niya, diba? Yung mga taong kumupkup sa kanya. So may kasalanan ng mga taong nakapaligid sa kanya, no? Dahil kinonsinti nila yung gusto ni Dave, diba? Kinonsinti nila. So kahit paano ako hindi ko siya totally ma-blame. Yun lang talaga sumama yung loob ko dun sa mga nasabi niya bilang magulang, hindi bilang isang vlogger, bilang magulang. So yung mapagtawad siya, that's fine, no? Okay nga yun at least less burden sa kanila, no? And ewan ko kung may burden din sa isa. Kasi nga sabi niya nga forget the past, enjoy the present. Diba? So di ako sigurado kung apektuhan ba siya, ha? Pero malaki ang naging epekto sa manalastas na, lalo na kay Ramil. Doon tayo nagagalit. But, okay na yan, no? Patawarin. But yun nga lang, isa ako sa may sentimientong katulad ninyo na kung patawarin nila, walang problema. Okay, patawarin ninyo, no? But to be part of their family again, parang ayoko. Hindi sa pagano, I just want to be real sa inyo. Gusto ko maging totoo. Para sa akin, wag na. Kasi naniniwala kasi ko, depende yan, no? Sa mga tao, no? Kapag ganun ka na, yun ka na, chances of you to change
no, kung i-range natin, para sa akin 9, para magbago ka pa kung saan ugaling meron ka, diba? For 5 years sinopress niya lang, no? Sinopress niya lang kung sino talaga siya. So since lumabas na, para sa akin no second chance. Patawarin siya, it's okay, walang problema sa akin kasi hindi naman siya totally to be blamed dahil either nagpauto siya, nang uto siya, or inuto siya, or kinonsinti siya. No? Yun yung ano ko doon. Kaya I cannot totally blame him. Doon lang sa naging mga sagot niya. No? Kasi kung nanahimik na lang siya, sinaran niya na lang yung bunganga niya, di ba? Baka hindi ganyan katindi yung galit ng mga supporters ng Tekram community. So, okay lang yun. Patawarin siya, but to stay with them, I hope na hindi mangyari. Wala pa rin tayong magagawa, kaya nga ako nag-hope lang or nag-wish, no, na sana wag mangyari. Patawarin, okay. Then if they want to support him in a way na gusto nila, no, kung may sponsor man na magbibigay para kay Dave, then bigay na lang nila, no? Kamustahin nila, pero to be with them, no, maging part, no, ng circle nila uli. For me, wag na sana. Pero syempre, sila pa rin naman yung may last say niyan. Yung sa atin, we're just expressing our opinion dun sa nangyari, no? Kasi may mga basihan tayo, meron tayong mga nakita, no? So I hope yun nga yung mangyari, and it's good, no? For closure na talaga to. And doon naman, so mga nag-alaga or mag-aalaga dyan sa sikat ninyong inampon, idol, baka kayo naman lalo na yung nasa US na panay pa rin ang parinig, daming sinasabi, pero mukhang sa last post niya, I don't know kung totoo yun o nagdadrama din lang, matuto kayo na tumingin sa kung ano yung tama. Alam nyo nang mali, huwag nyo nang ipilit, di ba? O anong nangyari? Gumastos kayo, end up settlement. Ang ganda nung ino-offer sa inyo ng Manalastas, pupunta lang kayo dun, bibigay lahat. Ayaw ninyo. Then that's good, no? Hindi naman ang Manalastas ang gumastos. Kung may ginastos man sila, sana naman bayaran nyo. Bayaran nyo. Inabala nyo yung tao. Okay, never mind. What's done is done. Diba? So, ang mahalaga, mawala na, mapabawasan na, matatanggal na sa isipin ni Tekram, pamilya niya, yung issue na yan kay Dave and sa mga wakwakers, no? Matatapos na, tapos na kumbaga, no? So tingnan na lang natin sa mga susunod na araw, and I hope makumbinsi nila, no, si sikat nilang idol, magkaroon talaga ng sincere public apology, no? Malay mo, pag nagawa niya yun with sincerity, magbago yung pagtingin sa kanya ng mga supporters ni Ramil or ng Tekram community, kahit papano, diba? Bumalik kahit konting amor sa kanya. Okay? Hindi ko sinasabi na ganun katindi or kalakas ang suporta ng Tekram community, but may effect yan. May effect yan sa kanila. And alam, nakita na natin. At doon, sa mga na-strike, nawala ng channel, condolence. Condolence po sa inyo. And sana makamove on na kayo. Dahil kahit na anong iyak ang gawin ninyo, wala na po kayong magagawa. No, at least meron kayong second channel. May second channel kayo, di ba? Pagyamanin nyo na lang yung second channel ninyo. Yun nga lang, no, sayang. sayang yung pinaghirapan ninyo yung kay BJ. Ilang taon mo BJ pinaghirapan?
100k subscriber. Ang sakit sa heart. Ay, talagang ganyan, BJ, no? Charge to your experience na lang. Pero sakit, masakit sa heart. Yung sinapit ng channel mo. Kasi dahan-dahan naman kasi, alam nyo, tumitira kayo eh. Alam nyo, tinitira nyo na yung kinontent nyo dati. Tapos, walay mo, BJ, no? There's more to come. At sa'yo rin, no? Madam Daisy. Talagang ganyan, no? Sabi naman, walang masamang magbigay ng opinion, no? Hindi porke hindi ka nagmumura, but you're creating, false statement, it can be used against you. Diba? Tapos, yung binabanatan mo, hindi vlogger. Diba? So, may mga corresponding, talaga yan, consequences. So, since tanggap mo naman dahil gumawa ka na ng bago mong channel, kayo ni Madam Daisy, ano nyo na lang uli yan? I-work out nyo na lang uli. Advice ko lang, BJ. Advice ko lang, BJ, na makipag-ayos ka na kay BSM. Makipag-ayos ka na kay BSM. No? Malay mo, di ba? Balita ko yung Malu de Los Santos, okay na ata sila ni BSM. Malay mo, kamag-anak mo naman si BSM eh. Patulong mo kay Kalinga Pro. Kaya lang, no? Good luck sa inyo, no? Sa mga nawala ng channel. Medyo mahirap yung journey pabalik. Talagang ganyan. Di ba? Hindi nyo sinicure yung channel nyo. Hindi nyo inagahan yung pag-secure sa channel nyo. So, yun yung mangyayari. Di ba? So, hindi yan dahil sa marumi silang maglaro. Oo, tayong mga vloggers, hindi natin sinasama or as much as possible, ayaw nating maging option yung mga strike ng kapwa natin vlogger. Totoo yun. Kasi danas natin kung paano mabuo yung channel natin. Kaya lang kasi there are some na kailangan mong i-apply yung mga ganun kasi too much na. Di ba? Masyado mo nang binabo yung pagkatao nung may-ari ng channel. Hindi na nga nagreklamo nung nag-reaction ka. Kaya lang kasi kung ano-ano na sinabi mo. Diba? Naninira ka na. Hindi ka na nagbe-base lang doon sa issue na binabato. Di ba? So, hindi po karuwagan or pagiging balat sibuyas yun. Na-abuse ka na eh. Alam nga namang hahayaan mo pa. Diba? Kung may gano'n namang tools na binigay sa YouTube to protect your channel, so, diba, ganun lang yun. Diba? Bakit kasi hindi mo pa pina-terminate yung channel ni Ecclesiastico? Diba? Ikaw nga nauna ni-strike mo si Ecclesiastico eh. Tuwang-tuwa ka pa nga nun. Diba? Sabi mo yun, part yun nung binigay na kalayaan sa atin ni YouTube. Diba? May mga ganung banat ka nung ini-strike mo si Ecclesiastico. Yan nga lang, siguro not enough dahil isang video lang ata ang meron ka, kaya strike 1 lang ang binigay mo kay Ecclesiastico. Pero kung given a chance na yun ay mapaterminate mo, malamang ipapaterminate mo yun. Diba? Malamang paterminate mo yun eh. Diba, BJ? Naman ganon, no? Hindi po karuwagan yun. Paggamit lang po yun ng tamang rules, no? ni YouTube. And sa iyo naman, Madam Ursula, okay lang yan. No? At least nagla-live ka na sa Facebook, nakakapag-live ka na uli sa YouTube. Di ba? Wala naman na eh. No? Kumbaga, ako, iniisip ko lang to, kung ganyan magkakaayos na yan, knowing Ramil, so maybe personally, baka
mag-abot-abot pa ng tulong kay Dave yan, lalo na kung it's about sa kanyang pag-aaral, no? So okay na yan, Daisy, no? At least hindi ka na obligado mag-ambag doon sa pag-aaral ni Dave, di ba? Okay na yan, no? Malay nyo, dahil sa ginawang yan ni Dave, yung ibang sponsor niyo maisip talagang ang bait ni Dave, humingi ng sorry. Madagdagan yung sponsor nyo. Okay ba? So yun na lang yung isipin nyo, no? Think of positive, no? Outcome doon sa mga nangyari. Para hindi tayo masyadong ma-apekto. Okay? So, yung pagsusorry ni Dave, ngayon, yung nakita natin, hindi pa ako convinced dyan. I hope he should do something na maipakita at maiparamdam niya sa Techram community na he is truly, no? Sincere doon sa kanyang paghingi ng forgiveness sa Manalastas and sa Techram supporters. Ngayon, once upon a time naman sinuportahan siya ng community na to up to the time na talagang down siya. So, yung sorry niya kahapon, labas sa ilong yun, ika nga. Hindi ko nakakita ng sincere yun kasi mukhang nakita niya yung galit sa kanya ng tao ng Techram community. So yun lang po yung gusto kong i-share, and this is the last, so maybe ako mag-live or mag-content, I won't be tackling this issue, no? Hindi na natin i-brought up to. This is part of the chapter ng Manalastas or ng Techram community at ni Techram na sarado na. No? Sarado na yung issue ni Dave at saka ni Ramil. Ngayon, kung mayroon mang inaasikaso at inaayos, yun para totally magsarado na yung nangyaring ito. Yung mga gamit ni Dave, sapatos, alahas, talagang kanya naman yun. Alam naman natin yun. Hindi yun inangkin ng pamilya Manalastas. Ang atin lang, ang kanila lang is to have a proper documentation para maibalik yun. And even the money, no? Bibigay naman yan kung ano yung karapat-dapat na ibigay. Ang kailangan lang is black and white. So ngayon magkakaroon na ng black and white yan. So sasara na yan, no? Bagong chapter naman ng community yung ating tingnan, talamin. But it doesn't mean na hahayaan nyo na, no? Be vigilant. Pantay pa rin kayo. And we don't know kung ano pwede pang mayari. Ngayon ko hindi pa sumusuko yung nasa US. No? So makiramdam pa rin kayo. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to, and ano rin, closure ko na rin to. At pasensya na po sa nangyaring live ko kagabi. Okay. Humingi po ako ng sorry sa inyo. I hope hindi na makulit. Okay, doon sa medyo na turn off, no, na nakita yung wild side ko rin, pasensya na. Ano yun? Bugso ng damdamin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na natin uulitin. Sana. Okay. So, yun lang po. At issue lang po tayo. Walang personalan. No? Matuto kang mag-fact check para hindi po tayo magpagsabihang fake news. So, nandito lamang. Maraming salamat.